Hinamak na manugang. Kabanata 279. Ang mga salitang ito ay nagpapahinga kay Cheng Jin. Siya ang orihinal na pinakamay nagawa sa panig ni Dulong, ngunit patuloy na binanggit ni Uncle Lung si Alex Dixon, at ang kanyang saloobin ay naging mas magalang. Dahil dito, biglang naramdaman ni Cheng Jin na hindi siya pinapansin, at nakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Nang makita niya ang performance ni Alex Dixon ngayon lang, na-realize niya na so lang. Ang ganitong uri ng tao ay sadyang hindi karapat-dapat na banggitin sa parehong hininga gaya niya. Hindi inilagay ni Cheng Jin si Alex Dixon sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, naibalik niya sa kanyang isipan si Alex Dixon. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pakikitungo kay Elder Hu. Noong nakaraang pagkakataon, natalo siya kay Elder Hu. Pagkatapos bumalik, siya ay nag-iisa sa loob ng 2 taon upang talunin si Elder Hu at mabawi ang kanyang reputasyon. At the same time, gusto niyang ipaalam kay Uncle Lung kung sino ang mas malakas sa pagitan nila ni Alex Dixon. Tuldok. Pumasok si Alex Dixon sa kwarto at tumingin sa paligid. Bagamat hindi kalakihan ang hotel, ito ay malinis at maayos. Direktang nakaharap sa bintana ang isang matayog na berdeng bundok na napapaligiran ng mga ulap at ambon. Napakaganda ng tanawin. Sa hindi kalayuan, may ilang pavilion sa isang malukong bundok. Isa sa mga ito ay isang siyam na palapag na sinaunang pagoda na nakataas sa mga ulap. Mayroon din itong maringal na kahangahangang aura sa dilim ng gabi. Ito ang Cloud Gazing Tower ng magandang lugar. Sa pagtingin mula sa tore, makikita ang isang dagat ng mga ulap at isang malawak na tanawin ng tanawin. Sa ibaba ng tore ay isang patag na parisukat, ang lokasyon ng kompetisyon. Habang nakatingin si Alex Dixon sa Cloud Watchtower, bigla niyang naramdaman ang napakahinang pagbabago ng hangin sa likuran niya. Nanginginig ang puso niya. Agad siyang tumalikod at hinampas ang isang palad sa figure. Hindi ito inaasahan ng Blackman na nasa likuran niya. Nagmamadali niyang itinaas ang kamay para harangan ito at tumalon pabalik. Gayunpaman, bagamat mali ang kanyang mga galaw, mas mabilis pa rin si Alex Dixon. Tumama ang palad niya sa dibdib ni Blackman. Hindi siya nagpigil. Matalas at mabangis ang palad niya. Kung dumaong ang hampas ng palad na ito, tiyak na masusugatan ang kanyang kalaban. Nasa kalahating pulgada na lang ang layo ng palad niya sa lalaking nakaitim na damit, biglang sumimangot si Alex Dixon at pilit na binawi ang lakas ng palad niya. Bagamat nawala ang puwersa ng palad na nataman ay hindi maaaring bawiin. Tumama ito sa dibdib ni Blackman. Arg! Isang sigaw ng sakit ang umalangaw sa silid. Ito ay malinaw at maislan. Naninigas ang katawan ni Alex Dixon. Kakaiba ang naramdaman sa lugar kung saan tumama ang palad niya. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Hinubad ni Blackman ang kanyang maskara, sinapo ang kanyang dibdib, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay sumisigaw. Alex Dixon. Ikaw, you hooligan. Napahiya rin si Alex Dixon. Nag-concentrate siya sa pag-iisip tungkol sa kompetisyon nang bigla niyang narinig ang tunog ng hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Naturally, hindi niya namamalayan na hinampas ang kanyang palad. Paano niya naisip na si Chen Xiaojiao na naman, itong pilyo at pilyong ninuno? Kung hindi dahil sa kanyang pangyayaring pang-amoy at pag-aamoy ng halimuyak sa katawan nito, napahinto siya sa oras. Ang hampas ng palad na yun ngayon ay maaaring magpalipad sa kanya kung tumama hanggang sa tumalsik ang dugo at ang kanyang mga laman loob ay magkapira-piraso. Napangiti na lang si Alex Dixon at sinabing, maaari bang huwag mo nang laruin itong lumang trick ng sneak attack sa susunod? Wala kang pakialam sa akin. Namula ang magandang mukha ni Chen Xiaojiao at mukhang galit siya. Sobrang sakit pa rin ng dibdib niya, parang may sumampal sa kanya ng malakas. Hindi lang masakit, nakaramdam din siya ng hindi komportable sa buong katawan. Hiyang-hiya siya na maging ang leeg niya ay namumula. Nagalit at napahiya si Chen Xiaojiao. Gusto niya talagang umakyat at sip-in si Alex Dixon ng ilang beses. Sinamantala siya ng kabilang partido at nagpanggap pa na magaling. Nang makita ni Alex Dixon ang galit na mukha nito, hindi maiwasang mapatingin sa kanya.
Hindi niya inaasahan na magde-develop ng husto ang dalagang ito. Hindi niya alam kung ano ang kinain niya para lumaki. Napansin din ni Chen Xiaojiao ang tingin ni Alex Dixon. Ibinaba niya ang ulo niya at mas lalo siyang nahihiya. Sa sobrang galit niya ay diretso siyang sinuntok nito. Ikinumpas niya ang kanyang maliit na pink na kamao at paulit-ulit na hinampas at sinaway si Alex Dixon. Alex Dixon, isa kang malaking bastardo. Tingnan mo, ako. Napangiti na lang ng mapait si Alex Dixon at hinayaan siyang sampilan niya ng ilang beses para mailabas ang galit. Bagamat hindi niya kasalanan, sino ang humiling sa kanya na samantalahin siya? Anyway, parang kiliti sa katawan niya ang mga suntok at sipa niya. Galit na galit si Chen Xiaojiao kaya binigyan niya siya ng ilang suntok at sa wakas ay nakaalma. Nang makita siyang kumalma, napakunot ang noo ni Alex Dixon at nagtanong, bakit ka nandito? Nandito rin si Elder Shou. Wala dito ang lolo ko. Nagpunta talaga ako dito para hanapin ka. Tiningnan siya ni Alex Dixon mula ulo hanggang paa. Nakita niyang nakasuot ito ng night attire at may bitbit na bag sa likod. Hindi niya maiwasang umiling. Palihim kang naubusan. Of course. Hindi ako pinayagan ng lolo ko na pumunta. Sinabi niya na masyadong delikado ang lugar na ito. Umisi si Chen Xiaojiao at inabot ang kamay para hilahin ang braso ni Alex Dixon. Sabi niya, Kuya Alex, umalis ka na ngayong gabi. Huwag kang manatili rito, baka malagay sa panganib ang buhay mo. May gustong pumatay sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at sinabing, si Chen Yuanwo ba? Natigilan si Chen Xiaojiao at nagtatakang nagtanong. Kilala mo ang tito ko? Sabi ni Alex Dixon, higit pa riyan, nakilala ko na siya dati sa Jinling. Ano? Hinanap ka niya? Ano ang sinabi niya? Binyantaan ka ba niya? Lalong nabalisa si Chen Xiaojiao nang marinig niya ito at nagtanong ng sunod-sunod na tanong. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Chen Xiaojiao, maging ang kanyang mukha ay namula. Nakaramdam ng katuwaan si Alex Dixon at naantig sa parehong oras. Umiling siya at sinabing, pumunta si Chen Yuanwo sa Jinling upang bigyan ng babala si Li Tailei. Sinabi rin niya sa akin na huwag makisali sa bagay na ito at wala siyang. Saglit na nag-isip si Chen Xiaojiao, ngunit ang kanyang mga kilay ay nakadikit pa rin. Ang sabi niya, iniwan ng tatay ko ang pamilya Chen para pakasalan ang nanay ko. Nang mamatay ang mga magulang ko, dumating ang tiyuhin ko para makiramay. Hiniling niya sa akin na bumalik sa pamilya Chen para kilalanin ang mga ninuno ko. Nanirahan ako sa aking pamilya ng lolo sa loob ng maraming taon. Natural, hindi ako pumayag. Gayunpaman, kung gusto mo ng tiyuhin kong saktan, tiyak na hihingi ako ng paliwanag sa kanya. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, walang magagawa sa akin si Chen Yuanwo. Huwag maliitin ang aking tiyuhin. Siya ay may isang eksperto sa kanyang tabi na tinatawag na Elder Ho. Siya ay napakalakas. Mabilis na sinabi ni Chen Xiaojiao, ako ay dumating sa oras na ito upang sabihin sa iyo na ito ay pinakamahusay na, hindi magkaroon ng anumang salungatan kay Elder Ho. Ngunit hindi ipinaliwanag ni Chen Xiaojiao ang susunod na pangungusap. Nag-aalala siya kay Alex Dixon at gusto siyang makita muli, kaya palihim siyang tumakbo mula sa Haicheng. Umiti si Alex Dixon at sinabing, don't worry. As long as he don't provoke me, natural na hindi ko siya sasalakayin. For your sake, I've already spared him once. Napaawang ang labi ni Chen Xiaojiao sa hindi makapaniwala. Ayon sa kanyang nalalaman, ang martial arts ni Elder Hu ay kakaiba at hindi mahuhuli. Maging ang kanyang lolo ay nag-iingat sa kanya. Sinabi pa ng kanyang lolo na si Elder Hu ay nasa liblib na paglilinang sa mahabang panahon. Bagamat siya ay mukhang nasa edad na 50, siya ay talagang higit sa 100 taong gulang. Ang lalaking ito ay walang katawan ng isang mortal. Malapit na siya sa walang kamatayang katawan. Kahit na si Alex Dixon ay ipinanganak upang linangin ang ganitong uri ng ascetic cultivation, siya ay nasa kanyang 20s. Paano niya maihahambing ang isang mapait na magsasaka? Saglit na nag-isip si Chen Xiaojiao at muling pinayuhan, anyway, huwag mo na lang siyang pansinin. Kung may sinabi sa iyo ang tiyuhin ko, sabihin mo sa akin. Pupunta ako at hahanapin ko ang tiyuhin ko para mangatwiran siya.
Umiti si Alex Dixon ngunit hindi umimik. Lalaki siya, paano siya magtatago sa likod ng palda ng batang babae? Tumangala siya at pinalaki siya at sinabing, gusto mo bang maligo? Natigilan si Chen Xiaojiao at nagulat na sinabi, anong paliguan? Pagkatapos mong maligo, matulog ka na. Sabi ni Alex Dixon at hinubad ang coat niya. Malaki naman ang higaan ko. Matutulog kaming tatlo dito, sabi ni Alex Dixon. Kabanata 280. Si Chen Xiaojiao ay bumalik sa kanyang katinuan at ang kanyang magandang mukha ay agad na namula sa kahihiyan. Buong lakas niyang itinapakan ang mga paa niya at dumura na namumula ang mukha, Alex Dixon, bastard ka. Pagkasabi nun ay kinagat ang mga ngipin niya at tumakbo palabas ng pinto. Umiti si Alex Dixon at umiling. Tila mas mahusay na maglaro ng hooligan kapag nakikipag-ugnayan sa mga babae. Tinawagan niya si Jane Lewis para sabihin sa kanya na ligtas siya. Nagpractice muna siya saglit sa kama bago nakatulog. Tuldok. Kinaumagahan, napuno ng mga tao ang plaza sa ilalim ng Cloud Watchtower. Sa gitna ng bakanting square ay ang martial arts field. Sa pagharap sa martial arts competition field, mayroong mahigit 100 mesa at upuan na napuno ng mga tao. Maglalakad na sana sina Alex Dixon at Li Tailei papunta sa mga upuan nang may lumapit sa kanila na waiter at sinabing, nandoon ang mga upuan ninyo. Pagkasabi noon ay iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon. Tumangala si Alex Dixon at nakita niyang nakaayos ang mga upuan sa pinakadulo. Lima lang ang bakanting upuan, at sa likod pa rin sila nakaupo. Nang hindi iniunat ang kanyang leeg, hindi niya makita ang sitwasyon sa entablado. Tumingin si Li Tailei at agad na galit na sinabi, kami ang mga kalahok ng rehiyon ng Nanguang. Siguradong nagkamali ka. Nakangiting humihingi ng paumanhin ang waiter at sinabing, Director Li, nandyan na talaga ang mga upuan mo. Si Chief Chen ang nag-ayos nito. Sinabi rin niya na kung ayaw mong umupo, hahayaan kitang tumayo. Matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Li Tailei ay agad na naging malungkot, at ang kanyang mga mata ay hindi tiyak. Mukhang galit din si Cheng Jin na nakasunod sa kanya, pero dahil sa status niya, hindi siya masiklab. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang pinakamatandang disipulo, si Song Tao, ang kanyang kalmado. Sumigaw siya sa mabagsik na boses, ano ang ibig sabihin ng kaayusan ni Chen Yuanwo? Ito ay kalokohan. Sabi ng attendant, natapos na ang arrangements. I'm really sorry. Kahit na ganito ang kanyang pananalita, ni Katie Ting na paghingi ng tawad ay hindi nababakas sa kanyang mukha, at sa halip ay sumilay ang bakas ng pagkadismaya. Hindi napigilan ni Song Tao ang sarili, at hinawakan niya ang kwelyo ng attendant at malamig na ungol. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. May ilang dosenang bakanting upuan pa sa unahan. Sabihin mo sa akin na puno na sila. Bulag ka ba? Ang mga alagad sa likuran niya ay nagsimulang sumigaw sa loob. Ang mga sigaw mula sa gilid na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Napahawak ang attendant sa kwelyo ni Song Tao at hindi na siya nakahinga habang nagpupumiglas sa takot. Si Song Tao ay nagtataglay ng pambihirang lakas, at direkta niyang binuhat ang attendant na parang may dalang maliit na manok. Ang katulong na ito ay matangkad at matibay, ngunit madali siyang binuhat ni Song Tao gamit ang isang kamay. Ang ganitong uri ng lakas ng braso ay agad na nakakuha ng atensyon ng karamihan. Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang biglang sumalakay sa kanila, at ito ay mabilis na parang kidlat. Hindi nakaiwas si Song Tao sa oras, at malapit na siyang mataman sa dibdib, dahilan para wala siyang choice kundi itapon ang attendant at umiwas. Kung mataman siya, siguradong masusugatan siya, ngunit ang kabilang partido ay masyadong mabilis. Huli na para umiwas siya. Sa sandaling ito, ang mga damit sa buong katawan ni Song Tao ay biglang bumukol na parang bumuga ng hangin, at pilit siyang humarap upang salubungin ito. Isang muffled sound. Para siyang sinampal sa dilim. Agad na bumagsak ang mga damit ni Song Tao, at ang puwersang umalulay sa kanyang damit ay agad na lumuwag. Ang kanyang mga damit na kanina pa nakaumbok ay parang isang lobo na ipinipas, at sa isang iglap, nanlambot at bumagsak sa lupa. Nayanig ang mga tao, at patuloy silang nagbubulungan sa isa't isa. Puno ng gulat ang kanilang mga mata.
Ang nanakit ay isang matipunong bata sa tabi ni Elder Ho. Ito ang kanyang alagad na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ang mountain-splitting palm na ito, kahit na tumama ito sa isang malaking bato mula sa malayo, magagawa pa rin itong basagin ang malaking bato sa mga piraso. Gayunpaman, talagang natanggap ni Song Tao ang mountain-splitting palm ng buong lakas. Ito ay makikita na ang kanyang panloob na lakas ay malalim. Maging ang King of Ghost ay nagtaas ng ulo para tumingin at nakakunot ang noo na sinabing, hindi masama ang hard body technique na ito. Buong pagmamalaking nagsipilyo si Song Tao ng kanyang damit at sumigaw ng may matalas na boses. A sneak attack. Sinong daga ang nagturo sa iyo ng teknik na ito? Nagkagulo ang mga tao. May mga nagpipigil pa ng hininga. Siya ay simpleng mayabang. Hindi lang niya pinagalitan ang umatake, pinagalitan pa niya si Elder Hu. Nagulat ang mga tao, ngunit si Song Tao ay hindi nagpakita ng anumang takot sa kanyang mukha. Nakatitig lang siya sa kalaban ng may pagmamalaki. Nagdilim ang mukha ng matipunong binata. Nang malapit na siyang humakbang pasulong, inabot ni Elder Hu ang kanyang kamay para pigilan siya at nakangiting sinabi, ito siguro ang mapagmataas na disipulo ni Mr. Cheng. Ito talaga ang lakas ng bagong pang-anak na guya na hindi natatakot sa tigre. Talagang nalampasan niya ang kanyang Panginoon. Bubugbugin tayong mga matatanda. Noong una ay medyo kulang sa kumpiyansa si Song Tao, ngunit pagkatapos na purihin ng ganito, agad siyang naging mayabang muli at ngumuso. Siyempre, hindi mo ba nakikita kung sino ang amo ko? Mapanukso ang tono niya, at huli na para pigilan siya ni Cheng Jin. Bahagya lang niyang ikinunot ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, hindi naman talaga nagalit si Elder Ho. Nakangiti pa rin siya at sinabing, sige, parang kayo na ang mundo ngayon. Pagkasabi noon ay tinuruan niya ang matipunong binata sa tabi niya. Xu Meng, umakyat ka sa entablado at magkaroon ng magandang kompetisyon sa disipulo ni Elder Cheng mamaya. Hilingin sa kanya na magbigay daan pa ng kaunti at huminto sa tamang oras. Ang matipunong binata ay malamig na tumingin kay Song Tao at hindi naiwasang tumango. Umisi si Song Tao at sinabing, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya sa entablado. Hindi maiiwasang may mga casualty. Kung masyadong mabigat ang kamay ko mamaya at hindi ko sinasadyang masugatan ang iyong mga disipulo, sana ay kayanin ni Elder Hu ang mga kahihinatnan. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ng matipunong binata. Gusto niyang humakbang pasulong, ngunit pinigilan siya ni Elder Hu. Alright, this is a life and death battle. Kung hindi ka kasing galing ng kabilang partido sa ilang sandali, kahit mamatay ka sa kamay ng kabilang partido, ito ay dahil hindi ka magaling sa pagsasanay. Hindi mo kaya sisihin ang iba. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa upuan niya. Sa pagtingin sa likuran ng grupo ng mga tao, hindi napigilan ni Song Tao na lumingon at sabihin, Guro, sa tingin ko ay matanda na itong Elder Ho. Matagal na siyang nawala sa talas mula sa 3 taon na ang nakalipas. Ito maituturo, alagad. Medyo mayabang din si Cheng Jin sa kanyang puso, ngunit pinagsabihan pa rin niya, huwag kang masungit. Maya-maya lang ay makakalaban mo siya. Pagdating ng panahon, magdahan-dahan ka lang at huwag kang magpatalo hanggang mamatay. Oo. Bagamat sinabi ito ni Song Tao, hindi niya ito sineryoso sa kanyang puso. Ang White Dragon Sect ay hindi nakikipaglaban sa arena. Buong lakas na lumaban ang magkabilang panig. Walang mga pagsusuri sa lahat. Noong nakaraan, sa panahon ng kompetisyon, nangyari rin ang mga aksidenteng pagpatay sa kalaban. Katulad nga ng sinabi ni Elder Hu, ito ay dahil hindi magaling mag-aral ang kalaban. Sa sandaling ito, 12 tao na nakasuot at leather na sapatos ang dinala ng waiter sa bulwagan. Umupo sila sa mga bakanteng upuan at agad na napuno ng laman. Mabilis na sinabi ni Song Tao, Master, ang mga sponsor na ito ay talagang maupo sa gitna, ngunit inayos nila na maupo tayo sa huling upuan. Hindi ba ito masyadong malalayo? Siguradong si Chen Yuanwo ang sinadya. Sinabi ni Cheng Jin sa malalim na boses, magsisimula na ang kompetisyon, huwag magpanik. Ganun din kahit saan ka maupo, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa entablado. Bagamat galit si Song Tao at ang iba pa, tumango lang sila at naglakad sa gilid ng entablado na may madilim na ekspresyon.
Hindi sapat ang 5 upuan para maupo. Sinadya ni Song Tao na humarang sa daan at pinaupo muna sina Lee Tailei at Cheng Jin. Nang gustong pumunta ni Alex Dixon, hindi niya namamalayan na humakbang pasulong at diretsyong umupo sa upuan. Halata ang kanyang intensyon. Ayaw niyang maupo si Alex Dixon. Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Song Tao. Ang ibig niyang sabihin ay hindi karapat-dapat si Alex Dixon. Nakita ni Lee Tailei si Alex Dixon na nakatayo at mabilis na tumayo. Magalang niyang sinabi, "Master Dixon, please sit here." Nang matapos siyang magsalita, sinabi ni Song Tao, "Director Lee, maupo tayong magkakapatid." Ilang sandali pa ay sasabak na sila sa entablado. Hindi tayo mapapagod. Si Boss Dixon naman, hindi na niya kailangan. Umakyat ka na sa stage. Kailangan lang, niyang magpahinga sa ilalim ng stage. Kabanata 281. Si Lee Tailei ay naiinip na at hindi napigil ang sabihin, "Hayaan mong magsalita ang iyong amo." Ang ibig niyang sabihin, walang lugar para magsalita ka rito. Nagbago ang ekspresyon ni Song Tao, at naging mabangis ang kanyang mga mata. Nang makitang magsisimula na sila ng hidwaan, mahinang umiling si Alex Dixon kay Lee Tailei at sinabing, "Tatayo lang ako roon at manunood. Hindi ko makita ang galaw ng arena kahit umupo ako doon. Hindi ito komportable." Ito. Saglit na nag-alinlangan si Lee Tailei at mabilis ding tumayo. Nakatayo si Master Dixon, paano siya maglakas loob na maupo? Bakas sa mukha ni Song Tao ang mapagmataas na ekspresyon. Isang masamang tingin ang ipinukol niya kay Alex Dixon, pagkatapos ay umupo ng may saksak. Alam na niya na si Alex Dixon ay matrilocal son-in-law ng Lewis family. Siya ay umasa sa kanyang mga koneksyon upang maging presidente ng Merchant Union, na naging dahilan ng kanyang pagmamaliit sa kanya. Sa kanyang opinyon, ang isang walang kwentang tao tulad ni Alex Dixon ay hindi kwalipikadong maging presidente ng White Dragon Sect, lalo pat maging miyembro ng White Dragon Sect. Tuldok. Hindi pinansin ni Alex Dixon si Song Tao dahil ayaw niyang maging katatawanan ng mga tao sa East at West Realm. At saka, sa paningin niya, langgam lang si Song Tao, at wala siyang pakialam dito. Ang 10 o higit pang mga mangangalakal na nakaupo sa kanilang mga upuan ay ang mga taong nag-sponsor ng White Dragon Sect. Lahat sila ay big shot sa bansa. Taon-taon, ang White Dragon Sect ay mag-iimbita ng isang grupo ng mga kilalang boss. Una, gusto nilang maging saksi. Pangalawa, gusto nilang palawakin ang kanilang reputasyon at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pangalawa, ang sponsorship fee ng mga merchant ay ipapamahagi sa mga kalahok bilang premyo para sa kompetisyon ngayong taon. Tumayo si Lee Tailei sa tabi ni Alex Dixon at binigyan siya ng ilang pointer sa mahinang boses. "Master Dixon, ngayong taon ay inimbitahan ni Chen Yuanwo ang lahat ng tao dito na gawin ang jade business. Ang nakaupo sa gitna ay tinatawag na Wu Jiting. Siya ang nakita ni Jade Merchant sa Mian State. Inimbitahan siya ni Chen Yuanwu dito dahil gusto niya makipag-ugnayan sa kanya at gawin ang negosyo ng jade sa Mian State." May naisip si Alex Dixon at sinabing, dahil siya ang jade merchant ng Mian State, dapat ay may dala siyang magagandang jade stones. Pagkatapos ng kompetisyon, hahanapin ko rin siya para bumili ng magandang jade essence. Mapait nang umiti si Lee Tailei at sinabi, "Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali." Ang tiyuhin ni Boss Wu ay si General Ang Shan. Kinokontrol niya ang pinakamalalaking minahan ng jade sa Mian State at nagkaroon ng pagtatangi laban sa mga mangangalakal ng Hua. Kaya karaniwan niyang hindi nakikipag-ugnayan kay jade merchant ng Hua. Inimbitahan din siya ni Chen Yuanwo sa pamamagitan ng mga kaibigan, at nabalitaan niyang one-time deal iyon na 1 bilyon. Para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan, halos hindi nagawa niya ito. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, 1 bilyon lang, hindi gaano. Casual niyang sinabihan si Sung Yuluo na bilhin ang jade, at ang panimulang presyo ay 2 bilyon din. Nang marinig ito ni Lee Tailei, palihim niyang pinitik ang kanyang dila. Ang 1 bilyong dolyar na kalakalan ng jade ay talagang isang piraso ng cake sa mga mata ni Alex Dixon. Hindi rin niya alam kung gaano kalalim ang background ng taong ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ilang beses na nilang sinubukan. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga tao sa silangan at kanlurang mundo,
At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang panalo at pagkatalo. Ang mga taong pinadala ng pamilya yan ay tila nawala ng kaunti. Ang nakatayo ngayon sa arena ay ang matangkad at matipunong kabataan kanina. Ang disipulo ni Elder Hu, si Chu Meng. Madali niyang natalo ang 5 sunod-sunod na katao kaya napabuntong hininga ang mga tao. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang isang figure, tumalon mula sa tuktok ng mga ulo ng karamihan, at tumalon sa entablado na parang isang malaking ibon. Ito ay kahangahangang Song Tao. Kanina lang, ipinakita niya ang kanyang panloob na lakas, at ngayon ay ipinakita niya ang isang magandang qinggang, na agad na naging dahilan upang magsaya ang mga tao. Si Song Tao ay madaling tumayo sa entablado na may paghamak sa kanyang mga mata. Si Cheng Jin ay sumulyap lamang sa entablado at pagkakaroon ng umiling. Tunay na matanda na si Elder Ho. Ang mga disipulong nasa ilalim niya ay kulang sa panloob na lakas. Masasabi niya sa isang sulyap na ang lakas ng kalaban ay hindi kasing husay ng pinakamatandang alagad na maingat niyang itinuro. Si Song Tao ay nagsasanay ng martial arts kasama niya mula pa noong bata pa siya. Masasabing nilinang niya ito ng mag-isa. Totoo rin na sinadya ni Cheng Jin na alagaan si Song Tao. Dahil natalo siya kay Old Hu sa White Dragon Sect noong nakaraan, pinigilan niya ang kanyang lakas at gusto niyang manalo ang kanyang disipulo ng isang round. Ngayon, parang wala man lang suspense. Malakas na sigaw ni Song Tao at sinuntok si Chu. Ang lakas ng suntok ay tumawid sa stage. Naghiyawan ang mga tao sa pagkagulat. Ginamit ng mga nasa harap na hanay ang kanilang mga kamay para harangan ito upang hindi sila mabulag ng lumilipad na buhangin at mga bato. Nagpalitan ng suntok ang dalawa sa stage. Sumipol ang malakas na hangin at maging ang mga puno sa paligid ng entablado ng kompetisyon ay niyanig ng malakas na hangin. Mabangis na umatake si Song Tao, habang si Chu Meng ay hindi makalaban. Kaya lang niyang lumaban. Ito ang unang pagkakataon ni Li Tailei dito, at nabigla siya. Bumulong siya, Master Dixon, sa tingin ko ang disipulo ni Elder Hu ay hindi sapat. Hindi pinansin ni Alex Dixon ang entablado. Ine-enjoy lang niya ang tanawin ng kagubatan sa di kalayuan. Nang marinig niya iyon ay napatingin siya sa stage at umiling. Matatalo tayo. Tumango si Li Tailei. Tama, ang disipulo ni Elder Hu ay binugbog. Hindi siya makalaban kahit kailan. Hindi. Umiling si Alex Dixon at sinabing, si Song Tao ang matatalo. Hindi niya sinasadyang hininaan ang kanyang boses, kaya nang matapos siyang magsalita, si Cheng Jin, na nakaupo sa kanyang harapan, ay agad na tumalikod na may malungkot na ekspresyon. Nakatitig din sa kanya ang ilang mga alagad na may mabangis na mga mata. Umakto si Alex Dixon na parang walang nangyari at nagdagdag ng panibagong tanong. Hindi lang siya matatalo, mamamatay din sa nang walang kumpletong bangkay. Lin, Master Dixon. Puno ng gulat ang mukha ni Li Tailei at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kahit gaano pa kahusay ang pagpipigil sa sarili ni Cheng Jin, hindi niya napigilan ang sarili at hinampas ang mesa. Alex Dixon, kung hindi mo kayang mag-effort, please watch your mouth. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maghintay ng 1 minuto. Pinalibutan siya ng ilang alagad at nagsimulang magmura. Ang isang basurang tulad mo ay naglakas loob na punahin si Senior Brother Song. Kung may kakayahan ka, umakyat ka sa entablado. Hindi man lang ako makakita ng 3 galaw, at mapapalo ka pa sa mukha mo. What a trash. You actually think you're a big shot. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil kay Uncle Lung, matagal ka nang binugbog sa amin hanggang mamatay. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang ulo at tinitigan si Cheng Jin. Sabi niya, sasabihin ko 1 minuto, 1 minuto lang. Hindi ka naniniwala sa akin. Walang kwentang alagad, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang gabayan ang aking mga alagad? Sabi ni Cheng Jin na may matigas na ekspresyon. Sa madilim na mukha, sinabi niya, bago ito, iginagalang kita bilang kaibigan ni Dulong. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, hindi mo ako masisisi sa pagiging masungit. Kung nanalo ang alagad ko, kung gayon, dapat kang humingi ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, at umalis ka agad sa White Dragon Sect.
Dapat kang magbitiw sa posisyon ng lider ng alyansa ng Merchant Union dahil hindi mo ito karapat-dapat. Natahimik ang paligid. Maging ang marami sa mga manunood ay napalingon at gulat na napatingin sa kanila. Natakot si Li Tailei kaya naman manhid ang anit niya. Hindi niya inaasahan na kukutsain ni Alex Dixon si Cheng Jin. Parehong hindi karaniwan ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, si Cheng Jin ay may maraming mga disipulo sa ilalim niya, kaya malamang na mas mahusay siya kaysa sa kanila. Isang labanan sa pagitan ng Divine Immortals. Baka mabalisa lang siya. Napansin din ito ni Chen Yuanwo. Malamig siyang ngumiti at bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Ang lakas ni Cheng Jin ay kapantay ng kay Elder Ho. Kahit na siya ay natatakot sa kanya, at parang isang malaking kaaway. Gayunpaman, ang isang basurang tulad ni Alex Dixon ay talagang nagalit kay Cheng Jin. Hindi niya talaga alam ang sarili niyang limitasyon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Alex Dixon ay kalmado at may kalmado habang mahinang sinabi, "Oo naman. Pero kung matalo ka, kailangan mong lumuhad sa akin." Kabanata 282. Nang matapos siya, tumalon ang kanilang mga alagad. "Dixon, ano ka sa tingin mo? How dare you make my Master Cheng sneeze? Sino ka sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Master Cheng. Idiot, kung wala si Master, binasag ko na ang itlog mo at ipinakain sa aso." Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang muffled sound mula sa stage. Tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa lupa. Sabay-sabay na napatingin ang mga tao, pero nagulat sila. Nakita nila na si Song Tao ay nakatayo sa entablado, at ang kanyang tiyan ay nabutas. Patuloy na umaagos ang dugo na parang gripo. Si Chu Meng ay hindi nasaktan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamao sa tiyan ni Song Tao. Ang kanyang malaking kamao ay puno ng dugo, at siya ay nakahawak sa isang bahagi ng kanyang mga panloob na organo. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Song Tao, para bang nasa sobrang sakit. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay pasuray-suray. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Malamig na ngumiti si Chu Meng at biglang ibinuka ang kanyang dalawang palad. Parang high five palm, mabangis niyang tinutukan ang ulo ni Song Tao mula sa kaliwa at kanina. Nabalik sa katinoan si Cheng Jin at sumigaw, "Tumigil ka." Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dalawang palad ni Chu Meng ay naihampas na. Puchi, parang may sumabog na pakwan. Agad na nahati ang buong ulo ni Song Tao. Isang pula at puting malagkit na substance ang dahan-daang tumulo pababa na parang pintura. Nabasag ang kanyang bungo, at maging ang kanyang mga eyeballs ay sumambulat. Ito ay lampas na sa pagkilala. Ang kalunos-lunos na tagpong ito ay agad na nagpatahimik sa mga tao. Natigilan silang lahat. Si Chu Meng ay kumilos na parang walang nangyari. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa damit ni Song Tao at malamig na sumangot. Talagang basura ang mga taga ng Guang. Ang mukha ni Cheng Jin ay namutla, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ang malaking galit ay nanginginig sa kanyang katawan, at maging ang kanyang balbas ay nanginginig. Ang ilan sa kanyang mga kapwa-alagad ay sumisigaw din sa sakit. "Senior Brother Song." Tumayo si Elder Hu at nakangiting sinabi, "Elder Cheng, pakiusap huminahon ka. Normal lang na may mga nasawi sa kompetisyon. Hindi ba't ngayon ko lang ipinaalala sa iyo? Kung hindi ka magaling sa pag-aaral, magagawa mo huwag sisihin ang iba sa pagkamatay sa ilalim ng mga kamay ng kalaban. Sobra naman. Sa tingin mo ba walang tao sa Nanguang?" Si Cheng Jin ay umungal ng malakas at tumalon sa entablado. Tumawa ng malakas si Elder Hu at sinabing, "Disciple, itong si Elder Cheng ang amo ng basurang iyon ngayon. Magdahan-dahan lang, huwag mong patayin ang kanyang amo." Tumango si Chu Meng at sinabing, "Guro, makikinig ako sa iyo. Mag-iwan ng kumpletong bangkay para sa amo ng basura bilang tanda ng paggalang. Hehe, ngayon ay pira-pira pirsuhin kita." Hindi nakayanan ni Cheng Jin ang gayong kahihiyan. Duguan ang mga mata niya. Sigaw niya at naghagis ng dalawang suntok. Ang mabangis na hanging kamao na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati, at mayroon pang ang tunog ng pagsipol sa hangin.
Napabuntong hininga si Chumeng at hindi nang ahas na salubungin ito tulad ng dati. Ang kanyang diskarte sa pagtakbo ay talagang ilang beses na mas mali kaysa dati. Madali niyang naiwasan ang hanging kamao. Ang kanyang minamahal na alagad ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, at wala man lang siyang kumpletong bangkay. Nagalit ito kay Cheng Jin. Ginamit niya ang kanyang buong lakas sa pagdating niya, at ang kanyang pag-atake ay mabangis at mabangis. Ang ilang mga disipulo sa ibaba ay nagngangalit sa kanilang mga ngipin at pinasaya siya. Master, patayin mo siya. Maghiganti kay Senior Brother Song. Kung umakyat si Master sa entablado, siguradong bugbugin niya ang batang ito hanggang sa lumuhad siya at humingi ng awa. Masyadong malungkot na namatay si Senior Brother Song. Master, patayin mo siya on the spot. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, isang figure ang lumapit sa kanya at nagtanong, Kuya Alex, sino sa palagay mo ang mananalo? Tumingin si Alex Dixon at nakita niyang mahigpit na nakatikip si Chen Xiaojiao sa sarili. Hindi lang siya nakakap, mayroon din siyang malaking face mask at sunglasses. Nakasuot siya na parang paparazzi. Natigilan siya. Malungkot na hinatak siya ni Chen Xiaojiao at sinabing, natatakot lang ako na makita ako ng tiyuhin ko. Hindi pa rin niya alam na nandito ako. Oh, sabi ni Alex Dixon at sinabing, matatalo si Cheng Jin. Tumingon ang ilang mga disipulo at tumingin sa kanya na may duguan na mga mata. Gayunpaman, hindi na sila galit tulad ng dati. Bakas talaga ang takot sa kanilang mga mata. Bakit? Curious na tanong ni Chen Xiaojiao. Nagpatuloy si Alex Dixon, si Cheng Jin ay naglilinang ng isang mabangis na kasanayan sa panloob na puwersa, ngunit ito ay mabangis lamang. Sabi nga sa kasabihan, kapag ang isa ay matigas, madaling masira. 3 taon na ang nakalipas siya. Kaya pa niya lumaban hanggang sa tabla, ngunit sa loob ng 3 taon na ito, siya ay nagsasanay ng husto. Sa halip, ito ang naging dahilan ng kahinaan niya. Sa kabilang banda, si Chumeng ay nagsasanay ng lahat ng uri ng mga galaw na nagtatarget ng matitigas na kakayahan sa katawan. Tingnan kung ano ang kanyang mga galaw ay parang Tai Chi, ang tinaguriang Four Tails of Gold. Ganun talaga. Tila naintindihan ni Chen Xiaojiao ngunit tumango siya at sinabing, parang naiintindihan ko na. Ang tigas ng salamin ay mas mataas kaysa hindi kinakalawang na asero ngunit nabasag ito sa isang hampas. Maaaring ito ang prinsipyong binanggit mo. Umiti si Alex Dixon at sinabing, maaaring turuan ang batang ito. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Chen Xiaojiao na kumakain ng jugnang may sarap. Kumuha siya ng isa at pinasok sa bibig niya. Ang lakas ng loob mong agawin ang pagkain ko. Si Chen Xiaojiao ay hindi nasisiyahan at pinandilatan siya ng mata. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ibabalik ko sa iyo ang isang kahon, okay. Sinabi ni Chen Xiaojiao, hindi, gusto kong kasama kita kumain. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng wave ng exclamations mula sa audience. Tumangala si Alex Dixon at nakita ang mukha ni Cheng Jin na puno ng gulat. Hinawakan niya ang kanang braso at gulat na napatingin kay Cheng Jin. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Ang kanang braso niya ay nakalaylay na parang malambot na pansit. Ang kanyang mga buto ay nabasag. Natigilan din ang mga alagad sa ibaba ng entablado. Ang ilan ay nagsiwalat pa ng mga hitsura ng takot. Paano ito naging posible? Ang kanilang amo ay talagang natalo ng hindi kilalang disipulo. Isa pa, nabali ang kanyang mga buto. Isang matinding pagkatalo. Ang mukha ni Chen Xiaojiao ay puno ng paghanga habang siya ay bumulalas, Kuya Alex, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Tama ang mga sinabi mo. Nagkagulo ang mga tao. Pinatayo ng maraming tao si Elder Hu at pinalibutan siya para purihin siya. Si Elder Hu ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit may bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalipas, muntik na siyang talunin ni Cheng Jin, at pinag-usapan ng maraming tao. Ngayon, nakaganti na siya sa wakas. Paano maikukumpara si Cheng Jin sa kanya? Siya ang pinakamataas na tao sa White Dragon Sect. Wala nang lakas si Cheng Jin para lumaban. Nagpakita ng masamang tingin si Chumeng at sinabi ni Master na iiwan kanya ng isang buo na bangkay. Pagkatapos ay dudurugin ko ang iyong puso.
Pagkasabi niyon, isang matinding suntok ang ibinato niya sa dibdib ni Cheng Jin. Gusto niyang durugan ng pilit ang puso niya. Mapatla ang mukha ni Cheng Jin. Wala siyang lakas para umiwas. Nang malapit nang tumama ang kamao niya sa puso ng kalaban, biglang tumagilid ang kamao ni Chu Meng. Para siyang nakuryente, pilit niyang binawi ang kanyang kamao. Isang jujubikor na kasing laki ng mani ang nahulog sa lupa na may butas. Ang mga tao ay namangha. Hindi nila inaasahan na ang suntok ni Chu Meng na may kapangyarihang maghati sa mga bundok ay talagang mapigilan lang ng isang jujubikor. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Ho. Tumingin siya sa paligid ng mga tao at sumigaw sa direksyon ng pamilya Yan, King of Ghost, it's not your turn yet. Bakit ka umatake? Napatingin din ang mga tao. Sa buong audience, ang tanging maaaring gumamit ng date core para buksan ang kamao ni Chu Meng na may 1,000 toneladang lakas ay ang King of Ghost. Ang King of Ghost ay nakaupo roon ng hindi gumagalaw at naiinip na sinabi, hindi ako ito. Kung hindi ikaw, sino pa? Puno ng galit ang mukha ni Elder Ho. Gamit ang isang light date core para mapalipad ang kanyang disipulo na may buong lakas ng suntok, isa itong malaking insulto sa kanya. Sa oras na ito, isang mahinang boses ang nagmula sa karamihan. Ako ang may gawa nito. Abangan ang susunod na kabanata.